Wait natin, song number... Song number 63, Stepping in the Light. Stepping in the Light. Wala na. Ready? Everybody now sing. Trying to walk in the steps of the Savior, trying to follow our Savior and King, shaping our lives by His blessed example. Happy are happy the songs that we bring. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Let Him pass on light. Second verse. Pressing more closely to Him who is leading when we are tempted to turn from our way. Trusting the arm that is strong to defend us. Happy our praise each day. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the step of the Savior. Let Him pass on light. Trying to walk in the steps of the Savior, upward to upward we follow our guide. When we shall see Him the King in it, our happy, our place at His side. How beautiful to walk in the steps of the Savior, stepping in the light, stepping in the light. How beautiful to walk in the steps of the Savior. Let paths of light. Another song. So number 65 at Calvary. Ano yun yung bago? Bago nga rin. So number 65 at Calvary. Everybody! Okay po tayong lahat. Ready? Sing! Years I spent in vanity and pride, fearing that my Lord was crucified, knowing that this was for me. He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. There my burden was liberty at Calvary. Second verse, kailan? Multiplied to me, there my burning soul for liberty at Calvary. On the last, oh, the true salvation plan, oh, the grace that brought it down to man, oh, the mighty God that God expand. Multiplied to me, there my burning song for liberty at Calvary.
you. And tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing itong hinihingi sa amin. Maraming salamat sa buhay kalakasan na kami po ay bibigyan niyo ng pagkakataon, Panginoon, na makapagpuri sa iyo sa Espiritu Totohanan. Pagpalain niyo po ang gagawin po namin at pagpalain niyo po ang mga prayer session, lalo tigit ang pangalan niyo mga salita. Gawin niyo mensahe, pangmahamon ng bawat isa. Mahamon sa paglilingkod, mahamon sa pag-aakay ng kaluluwa. Maging sensitibo sa panawagan at sa purpose ng buhay po namin kung bakit niyo po kami iniligtas at kung bakit niyo po kami dinala dito po sa inyong pong bahay sa amin. Patawad po sa nagawa namin silang pagkukulang. Ito kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Bishop Please. We thank the Lord for His goodness tonight. Tayo nagpapasalamat. Tayo po ay lagi pong nasa bahay ng Panginoon. And we thank the Lord dahil kahit na ang iba ay, ano niyo po yun, hindi pa natin nakikitaan ng seryosohan ng iba. Pero sa biyaya ng Panginoon ay maraming nagpapatuloy, maraming nag-i-involve at ang Diyos na naglalagay ng mga manggagawa sa kanyang iglesia. Dahil tayo naman ay wala talaga magagawa sa ating sarili. We thank the Lord. No? Pero mga nadagdag sa kanya pong sa church ng Panginoon. Nagagaya ng last week, no? May mga nabaptize. And then, we pray na madagdagan pa po at marami pa po ang maligtas at ilagay ng Panginoon sa church na makapaglingkod. Ilan naman po ang layunin ng simbahan? To preach the gospel. At ang mga tao ay lumapit sa Panginoon at maglingkod sa Diyos. No? Kaya ngayong gabi ay papasalamat tayo. Sino po ang nais na mag-testify, mag-testimony, kabutihan ng Diyos na ginagawa sa ating buhay. No? Niniwala tayo, mayroon po siyang mga blessing tayong natatanggap sa Panginoon. Hindi man material, even spiritual, financial, emotional, mental, ano man yan, whether good or bad, let's appreciate His goodness. No? Sino po ang magpapatotoo, papasalamat sa Panginoon, mga blessings na natanggap niya this past few days, or last week, or ngayon, baka meron, answer prayer, ano ba? Pasalamat sa Panginoon. Ano nyo, dapat pagka-testimony at pasasalamat, nag-uunahan dapat ito. Naalala nyo, yung tinakil natin last December, give thanks, di ba? About giving thanks is always, lagi yan. No? Kaya, kung buhay sa iyo, Diyos, may masasabi ka. Yan ba? Yung gabi. Salamat sa Panginoon. Kahit isa lang. Wala ba? Salamat sa Panginoon. Sige. Salamat ako sa Panginoon kasi nung nakaraan nagsalubili tayo sa Mandaran, nahihilap po ako, pero kung nagsalubili po ako, nawawala ko lang. Gamot sa hilo ay solvinin. Magandang ano yun, magandang gamot yun. No? Okay? So, salamat tayo at nandito ang ibang mga meron tayong mga kaibigan, mga kapatid na dito nagpapatuloy ang biyaya ng Panginoon. Ngayong gabi ay dala ko tayo sa ating prayer session. Pag-pray po natin ang gawain po this coming Sunday. Third Sunday na po, no? At yung ating last Sunday, naging medyo gawin natin special Revival Sunday. Pagkat itong month na to is a Bible month, Bible Sunday. Marami tayong maganda. Kaya dito natin i-appreciate yung mga, nasusundan nyo ba yung mga, i-acknowledge pala ang mga Bible readers for the whole month, then sower of the week, sower of the month pala, no? And later on, susunod ay sower of the week. Ganda yun, every week talagang meron tayong naaakay na kaluluwa sa Panginoon. No, mas magiging masaya ka kapag involved ka sa soul winning. No? Ang tunay na Kristiyano at mga seryoso sa Panginoon ay nag-aakay ng kaluluwa. No?
Ito talaga yung ministry. Yun ang tunay na ministry. Yung doon ka sa labas. Mag-share ka ng gospel. Kaya tayo niligtas para maglingkod sa Panginoon. No? Pray natin ating anniversary. Will be on March 8. No? Second week, second Sunday ng March. Minod natin sapagkat meron tayong mga dapat pang paghandaan. Pray natin yung place. No? Ay mangyari po yun. Gusto niyo ba doon? So, kailangan natin maging faithful. Kailangan natin maging giver. No? Wala namang ibang pwedeng tumulong sa atin, kundi tayo lang. No? Kaya, pag-pray po natin yung financial po para dyan. Okay? So, mabilis lang ang panahon. Third week, third Sunday na. Tapos, matatapos na yung January, tapos February na. Yeah. So, isang buwan na lang. Kaya, kailangan natin talagang pag-pray maigi. Gawain. Ang goal natin, 150 to 200 in attendance. No? Ay, pag-pray po natin yan. Meron tayong speaker doon. Pray natin, maging blessing. Then, iba pang mga need na kailangan natin sa church para mapagandaan natin. Yan, marami pa tayo mga kailangan na bilhin o gawin o pagawa, no? Para may blessing po yun. Then, yung mga pray natin ay marami mas save, no? Yun ang goal natin. Marami maligtas. At kung may mababautismo, diretso na doon, no? At maliligtas. Okay? Pray natin yung outreach sa Manggahan by Saturday, our second week, no, ng ating outreach po doon. Pag-pray nyo lang po yun. Sama nyo sa panalangin yun araw-araw. Niniwala tayo. Meron dyan na tatawagin ng Panginoon. Nakapaglingkod sa Diyos. Nagsisimula pa lang tayo. Wala pa tayong ginagawa talaga. No? Kaya yung mga umaten nung last Sunday ay yun ang ipag-pray natin, no? At babalikan natin sila. Kaya kailangan natin silang tutukan. Dahil pag hinayaan lang natin yung mga yan, hindi na yan babalik. Kaya kailangan natin we need more laborers and soul winner. Nakikinig ba? No? Kailangan po natin yun. Kaya pag-pray natin maging dumami yung ating attendee doon sa Sabado. Kaya sumama po kayo this coming Saturday. Amen? Sama po kayo at masaya po yun. Kaya mag-sowing ulit tayo doon. Tahan ulit natin. May mga ibang grupong pupunta ron. May iba sa ibang area para hindi naman naiiwanan yung iba. Okay? So, tapos by Saturday, full blast tayo doon. Mag-i-invite. Kaya tayo ihanda ng mga food doon. At yung mga dadali natin, huwag niyong kakalimutan. Ikaw mag-assign ako ng isa o dalawa na para isang pag sa akin nakakalimutan ko. Kaya kayo ang tawag doon responsibility nyo. Okay? Pag-pray natin ang ating pong vehicle, kailangan natin talaga ng isa pang service dahil unti-unti nakikita natin yung medyo may napuputol na, no? Medyo may kumakalampag na. Pray natin na madagdagan pa na isang tricycle or karwahe, no? Karwahe, chariot, no? Or vehicle, sasakyan. Okay? Pag-pray ko. Ano pa? Pag-pray natin kailangan natin ng songbook, alam niyo ba? Mag-assign ako ng isang mag-iingat dito. Kasi nasisira Gaya nito. Hindi naiingatan. So magkakaroon tayo ng pag nakabili tayo, kasama to, magkakaroon tayo ng rules. Dapat ingatan to. Kung sino makasira nito, papalitan nyo to. Okay? So dapat iingatan nyo to. Kasi nakalagay dito, this is church property. Huwag lang basta hagis. Sa pagkagamit, alam doon. Nasa lapag na, hinahayaan lang. Dapat dadamputin. No?
Kasi lahat ng mga gamit natin dito ay sa Diyos yan. Huwag nating ano ba yan, pababayaan. Pray natin yon. Kailangan natin isa pang fan, electric fan. Mga projects natin, chairs, madagdagan po. Okay? Mga ating missionary, pray natin. Yung dalawa. Sabi ng Diyos, madagdagan yan. Ang goal na natin ngayong taon, kahit makalima tayo. Dalawa pa lang eh. So, mayroon pang 3. Kahit hanggang doon lang muna tayo. Hanggang 5 missionaries puntahan natin. Yan ang international. Wala pa tayo sa local. Sabi ng Diyos, makasupport din tayo dito sa mga missionary dito sa local. Prayer request. Meron ba? So may sakit, ikaw. Ano nangyari dyan? Ba't namagayan? Pares tayo, ba't? Pero magaling na. Hindi lang ako awat. Namaga. Sige. Tuwalin. Ano ba? Di ba prayer request pa? Na? So hanapin ng partner. Oo na. Ubodiana. Okay. Sino pa? Prayer request? Wala na? Unspoken. Unspoken request. Si? Ano? Ubo, nino? May ubo ba siya? Baka wala naman. Hindi binibigyan mo na ubo. Wala namang ubo si Chanel eh. Okay. Kayo dyan, wala na? Wala na si Ponit at G. Inom ka ng maraming tubig. Huwag cobra sa bridge. No? Tubig lang. Tanggal yan. Meron pa ba? Recognize natin. First time ba siya? Or dati na nakapunta? Second. Patatlo na. Pangatlo na? Ano ba second? Ano ba? Hindi, ano pa lang po naka-attend na siya. Oo, dati naalala ko pa. Matagal na. Last year pa ata yun eh. Anniversary, oh. Mag-iisang taon na. Okay, anong pangalan niya ulit? Ikaw naman sabi ano? Sige, what is your name? Joy. Pwede ng pangalan, Joy. Kaya pala lagi siya nakismile. No? Si Joy. Pag yan ang pangalan mo, dapat lagi ka nakangiti. Si Joy eh. No? Joy pangalan, no? Laging galit. Dapat laging masaya. Okay? Meron pa ba? Wala na? Wala na. Sige, find your partner. Partner kayo. Padala din tayo, partner. Ano? Vision. Tuition fee namin. Pwede na, mababan. Pag-try nyo po yun. Pag-try nyo po ang gawain sa Sunday. Pag-try nyo ang preaching. Ganun po. Makipag-pray po ang pastor nyo. Sama nyo po palagi yun. Okay? Sige po. Sige po. Let's pray. Ito na kayo dala sa Kasi
Ayun, sige pa. Ikaw pa. Sige, ikaw na lang mag-pray mo siya. Yung mga request din nila. Kasi kanila. Kung na mag-pray mo yun, mga na kami muna sa
Ano? Dito, kamusta yung practice? Hindi ako sumali. Why? Hindi ako nag-practice kasi hindi nakakadaan. Sabi niya ako hindi na kasi sakit na pala ng ulo ko. Dito na po tayo po yung manalangin. Tayo po tayong lahat. Let's pray. Ilang Diyos, maraming pong salamat sa labi nito binigyan niyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay makapanalangin. Salamat po sa mga faithful members na narito po ngayon, young people. Salamat po sa oras na binigay po nila Panginoon upang pahalagahan ang prayer meeting, pahalagahan po ang church. Tulungan niyo po ang mga kabataan po narito ay tumiting sila sa inyong pong gawain. Mahalin po nila ang ministry at maging faithful po sa inyo, Panginoon. Hanggang sa inyong pagpabalik, sila po ay gamitin niyo mightily. Pray Lord, ang mga ministries this coming Sunday na gawain, pray Lord na maging pagpapala po ito. May visitors to come, family members, kids, ay marami pong makadalo sa church, Panginoon. Bless po ang mga area na aming pong tinuturuan dito sa Pierre, sa Ibaba, Laya, Kanduran, Pader, Tramo, Bagsakan, Manggahan, Pulburista. Tuwagin niyo po, Panginoon, na bawat area po dyan ay tumawag kayo ng mga manggagawa dyan at maging mabunga ang pag-minister po sa bawat lugar po na ito. Okay, Lord, bawag po kayo ng mga soul winner, ng mga laborer, at maging faithful sa iyo. Dalangin ko rin ang outreach po sa Higahan, maging pagpapala po ito. Sa Saturday, marami pong makaudalo, maraming maligtas, at madala po sa church, Panginoon. Happy Lord, ang mga projects po namin, provide niyo po chairs, songbook, vehicle, natin building or bigger place na maayos at convenient at mas malaki. At kayo po Lord ang provide niyo ito, Panginoon. Pray Lord, this coming anniversary na event ay pagpalaan niyo po, provide yung pangangailangan at ang aming goal ay doon po sa place doon ay provide yung pambayad po doon at maging special, mag-enjoy yung lahat at maraming maligtas. Maabot namin ang goal po namin 150 or 200 in attendance. Sabi niyo marami pong mag-involve, more baptism at mga Bible studies, Panginoon. Happy Lord, ang mga prayer requests, mga may upo, si Paul, Brother RJ, si Yana, pagkalingin niyo po yung daliri ni Joshua, gumaling na po. Unspoken request, Ms. Diane, patiently po namin provide niyo po ang pangangailangan. Kayo po ang tumulong sa bawat isa para kasing gospel po. Gusto po ang preaching tonight, gusto po ang offering, maging magamit po, Panginoon, upang sa ikaliligtas po ng marami at mas marami po na maabot na kalyo. Tatawad po sa nagawa ng silang pagkukulang. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa our offering, be seated, brother. Paki-distribute.
Walang ano, tayo na lang po umawit. Isa pa pong awit before the preaching. Awit natin 301. Song number 301. Song number 301. Awit po tayong lahat. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Let's sing first and the last. Yan natin to. Please turn your hymnals. Share na lang po. May hymnals kayo. Share na lang. Let's say, if you know Christ Jesus died and saved you from your sin, proclaim it wherever you go. If you feel God, Holy Spirit prompting you with Him, proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessing that you know. Proclaim it wherever you go. On the left. If His word you tested Him, you found His promise true. Proclaim it wherever you go. If a home you're building in the land beyond the blue, proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Proclaim it wherever you go. Souls are waiting, yearning for the blessing that you know. Proclaim it wherever you go. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating Bible. At make sure lahat po tayo dapat ay may Bible. No? Kaya masanay na pupunta ng simbahan walang Bible. Dadaan po natin, tayo po'y Baptist. Ang mga Baptist po, lagi may hawak na Bible. Amen? Yung ibang mga sekta, pupunta sa walang Bible yun. At yan ang kaibahan. Pagka nagkasalo-salubong tayo dun sa labas, kasama at mga ibang mga sekta, malalaman mo kung sino yung Baptist at hindi. Sino lumabas? Ang mga Baptist, walang payong at may Bible. Ang JW, may payong. May mga bag. Ang INC, wala. Pero naka-dress, nakakaayos ang damit. Ang Baptist, naka-necktie, long sleeve, may Bible. Yan ang kaibahan. At hindi takot sa araw. Hindi takot sa init. No? Kaya yung iba, napipigilan. Paano ako, bakit? Ayoko mag-salwini kasi susunog ako. Huwag kang matakot umitim. Basta dala-dala mo ay gospel. No? How beautiful the feet. No? Sabi ng Bible. Psalms 119, verse 1. Siguro verse 9 po tayo. Psalms 119, verse number 9. 9 to 16. Okay? Salitan po tayo. I read verse number 9. All the way. Tapos kayo po ang verse number 10. Tapos all the way until verse number 16. Psalms 119. Verse number 9. Kung nakita na po, please say amen. The Bible says, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. With my lips have I declared all the judgments of thy mouth.
those who obey the testimonies as much as they know this. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. Altogether, I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. No. I'd like to preach the subject, no, the importance of reading God's word. The importance of reading God's word. Tayo po'y manalangin na kilang Diyos. Maraming po salamat sa inyong pong mga salita. Pagpalain niyo po ang mensahe po ngayong gabi. Wala po magagawa. Hindi wisdom, nagagaling po sa inyo. Pa-impart, ang mga lalabas sa bibig ay mo sa mga puso ng mga na nakikinig po ngayong gabi. Ito po ay maging pagpapala at aming ma-apply sa aming buhay at mas lalo namin mahalin ang inyong mga salita. Patawad po sa nagawa namin sa pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, President. Please. The importance of reading God's Word. No? Isang tanong po, kung ikaw ay isang mananampalataya ngayong gabi. Pag sinabi natin mananampalataya, ito yung mga ligtas na. At the question is, paano ba natin tinatrato ang salita ng Diyos? Maraming mga tao ay sabi, wala raw benepisyo. Sabi, pag nagbasa ka ng Bible ay magaganon ka daw. Oh. Kaya ka, sabi ng mga pilosopo, mga tao, kaya nga ayokong mag-aral ng Bible kasi baka maganon ako. Oh. Yan ay mga salita ng mga unbeliever. No? Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, ay dati wala tayong interes sa salita ng Diyos, pero ngayon ay meron na tayong interes sa salita ng Diyos. Amen? If you have a Holy Spirit, if you have faith in God, papalitan ito ng bagong desire. At ang bagong desire na ipapalit sa atin ng Panginoon ay magkakaroon tayo ng mataas na trato o iba na yung trato natin pagdating sa salita ng Diyos. Amen? At kaya nga maraming benepisyo sa mga Kristiyano ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo na kung i-apply natin to. Para pong if you apply these rules for digesting God's Word, parang kumakain. Kumakain ng salita ng Diyos. Pagka ikaw kumakain, Brother Joshua, mabilis kain, di ba? Pag kimakain ka, mabilis kang busog. Diba? Pag mabagal naman, ay mas lalo mong nalalasap yung lasa ng pagkain. Kaya, alam nyo, pagdating sa salita ng Diyos, mas magandang dinadigest nating maigi. Yung inaaral mong maigi. Hindi lang basta basa, kundi inuunawa natin. At ang Bible, kaya po ginawa ito para maunawaan. Hindi lang to display o hindi lang to basta makabasa, kundi ang salita ng Diyos ay dapat nauunawaan. Kaya lalo na kapag nagsishare ka ng gospel, yung nauunawaan ng tao. Hindi lang basta makapag-share ka. Mamaya, kung ano na yung mga pinagsasabi mo, malaking pananagutan mo sa Panginoon. Kaya nga, meron tayong training. O na yung tinuro sa inyo dito, kung nang dadagdagan, yun na yun. Kaya mamaya, kung saan mo dalhin yung tao, imbis na ako sa Panginoon tumanggap, ikaw ang tinanggap. Diba? Maling doktrina yun. Kaya nga dapat, meron nag-aaral ng salita ng Diyos. Ano bang mga reasons bakit kailangan natin magbasa ng salita ng Diyos? Did you know? Tandaan natin, ang nagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay ay malaking nagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay sapagkat una sa lahat, dito tayo naligtas. Amen? Itong nagpaunawa sa iyo, dito mo nabasa, ito yung nag-guide sa atin at kaya ngayon nakilala natin ang Panginoon, kaya ngayon binago na ang buhay mo, kaya ngayon bago na ang itsura mo, kaya ngayon ikaw bago na ang nasa puso mo, bago na ang desire mo, sapagkat yun ay dahil sa salita ng Diyos. Amen? Dati naman, di ka naman nag-aaral, nakikinig ng salita ng Diyos. Akala mo ang buhay ay ganun lang. Kakain, tutulog, gagala,
Kakain, tutulog, lalaro, kala mo ganun lang ang buhay. Pero salamat, tayo'y naligtas. Dahil nakita mo at nalaman mo kung ano talaga ang buhay. At ang totoong buhay ay yung taong nakakilala sa Diyos at merong salita ng Diyos. Yun ang totoong buhay. Kaya sapagkat, sabi nga ng Bible, kung ikaw ay hindi, naligtas o hindi ka nakakilala sa salita ng Diyos o hindi mo tawag doon, in-acknowledge ang salita ng Diyos, ay parang daig pa sa'yo ang talian at itapon na lang doon sa gitna ng tubig, gitna ng dagat. Dahil walang kwenta ang buhay without the Word of God. Oh. Kaya nga, dapat makita natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Last Sunday, ang ating tinapik about knowing Christ. No? Kilala natin. Kung kilala mo ang Panginoon, ay kilala mo rin ang salita ng Diyos. Amen? Kaya pag pinangaral to ng pastor, ay hindi ka dapat na-offend. No? Huwag kang magagalit sa pastor. Huwag kang magagalit doon sa nangangaral. Dahil ang pinuturo ng pastor ay salita ng Diyos. No? Eh dito mo sa salita ng Diyos, yun ang questionin mo, hindi yung tao. Kasi nga po, ang salita talaga ng Diyos ay binabago tayo. Talaga kapag binabago ka, marami kang talagang i-give up. Kaya nga yung ibang mga Kristiyano, lalo mga kabataan, bakit ayaw nilang maglingkod sa Diyos? Kasi nga, sila yung talik pa. Mahal pa nila yung kasalanan nila. Kaya ayaw nilang mag-involve sa ministry. Ayaw nilang maglingkod sa Panginoon. Sapagkat yakap-yakap pa nila yung kasalanan. No? Kaya, yan ang nagiging dahilan, hindrance, kung bakit hindi ka paglilingkod ng maayos sa Panginoon. Because of sin. Pero salamat sa Panginoon, kaya yung nabasa natin, di ba? Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against God o against thee. Kaya nga, salita ng Diyos dapat ay tinatago natin sa ating puso para hindi tayo magkasala. No? Yan na bang mga reasons bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? Number 1, it increases our faith. It increases our faith. Romans 10:17. Kaya marami tayong bubuksan talata. Kaya maganda sinusulat nyo yan. Ano bang kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating buhay? It increases our faith. Romans 10:17. The Bible says, ano sabi ng Bible? Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. No? Bakit kailangan mong makinig? Bakit kailangan natin mag-aral? Bakit kailangan mong magbasa? Dahil ito po ay nakadikit ang ating pananampalataya para po tayo ay mag-increase sa ating pananampalataya. Amen po? Ito po dapat ang ating magpapatibay. Yung ating faith sa Panginoon, yung ating pong pundasyon sa Panginoon, at ang magpapatibay ng ating pananampalataya, wala iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya ikaw ay wishy-washy, madaling ma-offend, mabilis mag-quit, mabilis mawala sa church, next week wala ka na naman, at parang walang tibay, parang pa isang buwal na lang, isang ihip na lang, wala na, ayaw na, suko agad, wala pa nga nagagawa, ayaw agad, di ba? Kasi bakit? Walang lalim sa salita ng Diyos. Walang lalim. Kasi bakit? Hindi nag-increase yung kanyang pananampalataya. Kasi kapag lumago ka sa pananampalataya, hindi mo basta-basta iiwan ang salita ng Diyos. Hindi ka basta-basta magbabago. Kaya yung iba, hinatak lang ng kabila, sumama na. Kasi bakit walang lalim? Hindi lumago sa pananampalataya. Napakahalaga po ng pananampalataya. Sapagkat tayo naligtas sa pananampalataya. Amen? At tayo naglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo nag-aakay ng kaluluwa sa pamagitan ng pananampalataya. Na kung saan, by faith, isi-share mo ang gospel, di man ganun tayo kahusay na ibahagi, hindi tayo ganun kagaling ng iba, ng mga soul winner, pero basta na ibabahagi mo by faith, maibabahagi mo na maayos ang salita ng Diyos. May maliligtas, merong madadala sa church na kaluluwa. Kaya kailangan mo mag-increase sa pananampalataya.
No? Kagaya ngayon, no? Anniversary. No? Basta saan natin kukunin yun? Ang laki ng gastos natin. No? Sa pagkain, saka dun sa event, sa place, no? Saan natin kukunin yun? By faith! Amen po? By faith! Magagawa natin yung ipoprovide ng Panginoon. Basta ikaw, meron kang pananampalataya sa Panginoon. Kung ngayon duda ka na, di ba? Eh, walang maaabot. Walang mangyayari. Naalala nyo, yung mga disipulo, sila ay nakasakay sa bangka. Di ba? Nirebuke sila ng Panginoon. Natakot sila. Di ba, kinuwento nyo yun? Yung Jesus calmed the storm. Natakot yung mga disipulo. Dahil dun sa bagyo, na sila ay baka mamatay, pero hindi ba nila naisip kung sino yung kasama nila? Sino yung katabi nila? Wala iba kundi ang Diyos, na lumikha ng hangin, na lumikha ng tubig. No? Pero natakot pa rin sila, sapagkat lumiit ang kanilang pananampalataya. Kaya ka takot maglingkod, kaya ka takot magbago, kaya ka takot na isuko ang buhay mo, sapagkat wala kang pananampalataya sa Panginoon. Pag meron kang pananampalataya, Pastor, paano yung pamilya ko? Ako lang ang inaasahan. By faith, hindi ikaw ang bahala sa pamilya mo, kundi ang Diyos ang bahala sa pamilya mo. Ako po, meron po akong pangarap. Walang masama sa pangarap. Nakaplano na daw. Pagka-graduate ng school, magtatrabaho, tapos bibili ng bahay, bibili ng kotse, bibili ng ganito, mag-aasawa. Marami kang plano. Pero sito yung plano na yan ay kalooban ng Diyos. Pero yung plano na yan, pwede magbago yan. Kayang baguhin ng Diyos yung plano mo na yan. No. Kaya dapat ang ating mga desisyon ay nakatungtong mismo at nakasalig o nakabatay sa salita ng Diyos. Amen po? Oh, maraming magka-college dyan. Oh, dapat yung kurso na kukunin mo ay nakabase sa salita ng Diyos. Basta ka lang kuha ng course na alam mong mapapalayo ko sa Panginoon, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya kung makagraduate ka, makakuha ka ng course, makapag-aral ka dyan sa secular, make sure yung course na kukunin mo, no, ay yung hindi against sa salita ng Diyos at yung mapapalapit ka pa lalo sa Diyos. Amen? Hindi yung kumuha ka ng course, pinag-pray ko naman no? Pinag-pray ko pa, Pastor. Ito gusto ko. Pero mapapalayo ka naman sa church, mapapalayo ka naman sa Panginoon, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Ano lang yan? Ginusto mo lang yan. Pero yung gusto ng Diyos, hindi mo sinunod. Tandaan natin, pag meron tayong permissive will, hindi God's will, kailanman hindi ka magtatagumpay. Kailanman hindi ka magiging masaya sa iyong ginagawa. Dahil ang nagpapasaya sa Kristiyano, wala iba kundi paglingkuran ng ating Diyos. Amen? It increased our faith. It produced, number 2, it gives us truth. It gives us truth. Acts 17:11. Acts 17:11. Ano sabi ng Bible? Acts 17:11. Sabi ng Bible, These were noblemen, those in Thessalonica, in that received the word with all readiness of mind, and search the scriptures daily, whether those things were so. Kilala natin ang mga Thessalonica, no? Ay maraming mga nobleman dyan, pero merong isang church doon, ang Berea Church, na kung saan sila ay daily search the scriptures with all readiness of mind. They receive the word with all readiness of mind. Kaya nga ang salita ng Diyos, ito ang nagbibigay sa atin at nagtuturo sa atin ng katotohanan. Amen? Dito mo nabasa, dito natin nakilala ang Panginoon, dito natin nabasa ang mga do's and don'ts, mga rules ng Panginoon at ang katotohanan ng kaligtasan. Amen? Marami ang tuturo ng kaligtasan pero meron silang mga dinadagdag. Pero salamat, ang ating Bible ay pure Word of God, walang bawas, walang dagdag, sapagkat ang tuturo ng kaligtasan by faith on the Lord Jesus Christ, and we are saved by grace through faith. Amen? Kaya nga ang baptism ay hindi ito yung kakompletuhan ng kaligtasan. Ang baptism ay ito po yung bunga ng kaligtasan. Kung meron kang pananampalataya, ay ikaw talaga ay susunod sa tubig ng bautismo. Kung kay tunay na nanampalataya sa ating Panginoon, hindi ka magdadalawang isip dyan. Kaya yung iba, magpabaptize ka na para
tuluyang maligtas ka. Wala yun sa Bible. No? Ang sabi ng Bible, whosoever that believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Yun po yung tinuturong katotohanan ng Biblia. Thy word is truth. Ito po, the truth shall set you free. Ang salita ng Diyos, ito magpapalaya sa atin sa katotohanan. At dito natin alaman kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Kagaya ngayon. Dati, akala natin yung mga worldly music, okay lang. Pero na nabasa mo ang Bible mo, hindi pala yun ang kagustuhan ng Panginoon. Diyan pa po ba kayo? Kristiyano ka na, dapat hindi ka na nakikinig ng mga worldly music. Alam niyo yung mga worldly music, yung mga kanta ng sanlibutan. Yung mga sayaw ng sanlibutan. Dapat hindi ka na nakikinig ng mga yan. Dapat ang palitan mo na ang music na pinakikinggan mo. Dapat ang mga godly music na ang pinakikinggan mo. It gives us truth. Masakit talaga ang katotohanan. Dahil pag nalaman mo ang katotohanan, masasaktan ka talaga. Kasi talagang it breaks our heart. Masakit pa to sa break up. Talaga pag sabi ng Bible, the Word of God is powerful and sharper, that is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Nakatakas ka sa isang espada, sa sword. No, pero meron pang isa. Hindi ka makakatakas. Kaya pag tinamaan ka sa salita ng Diyos, dapat ang response mo, Amen. Praise the Lord. Hindi yung magagalit ka doon sa pastor mo. Hindi yung ma-offend ka. Kundi pag tinamaan ka, matuto kang tanggapin ang rebuke sa'yo. Amen? Pag pinagsabihan ka, dapat, opo, sige po, babaguhin ko po. Dapat ganun, meron tayo. Kasi yun ang katotohanan na tinuturo ng Bible. Kung ano yung totoo. Diba? Ang katotohanan, naniniwala tayo si Kristo yung Diyos. Amen? Siya yung nagkatawang tao. Saan natin nabasa yan sa Biblia? No? Naniniwala tayo, lalo na sa mga pag-church. Ang katotohanan, dapat pag Sunday at Wednesday, every assembly, sabi ng Bible, ay nandun ka. Hindi mo bumabayaan ng pagtitipon. No? Yun ay katotohanan tinuturo sa atin ng Panginoon. Number 3, it gives us victory over sin. No? Ito yung binasa natin. Balik tayo sa Psalms 119. Psalms. Ano ang dahilan kung bakit kailangan natin ng salita ng Diyos? It gives us victory over sin. Para tayo magtagumpay sa kasalanan. Kaya maraming mga kabataan na hulog sa kasalanan sapagkat walang salita ng Diyos. Bago siya mag-backslide, meron siyang nakalimutan. Kaya yung mga dating aktibo na nawala ngayon, meron siyang nakalimutan. Hindi yan biglaan na bigla-bigla na lang ayaw na. Meron siyang nakaligtaan. Ito ang nakaligtaan niya. Salita ng Diyos. Dahil wala na siyang salita ng Diyos sa kanyang buhay, kaya mabilis siyang mag-backslide. Sabi ng verse number 9 to 11, wherewithal shall a young man cleanse his way, by taking heed thereto according to thy word. With my whole heart have I sought thee, O let my wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I may not sin against thee. No? Kaya nga ang kailangan po natin para ma-overcome o to have a victory over sin, kailangan natin ng salita ng Diyos. Ito lamang ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Wala iba kundi ang pure Word of God. Kaya maraming kabataan ngayon, mahal na mahal pa rin niya ang kanyang kasalanan, na namumuhay pa rin sa kasalanan. Nakaraan, nabanggit natin, they live in the Word, they love to the Word, and they loyal in the Word. No? Kristiyano ka na, dapat hindi ka na nagmamahal sa mundo. Ang mundo doon, yung system of this world, hindi yung tao, ha? Don't get me wrong. Baka mamali ka na understanding. Ay, hindi na kami dapat buhay sa mundo. Galit ako sa inyo, ayoko kayong makasama. Hindi yung tao, hindi ka sa tao magagalit. Kundi lalayo ka, hindi ka sa tao lalayo. Kundi lalayo ka doon sa system ng mundo. Kung ano yung sistema ng mundo, kung ano yung
alam mo yun, yung sistema o yung mga nangyayari sa mundo. Dapat hindi mo yan, hindi ka dyan nabubuhay. Victory over sin. Ma-overcome natin ang kasalanan. Kaya maraming mga nananampalataya sa una ay aktibo, because of sin, nawawala na, tatamarin na. Sabihin mo na lang, nakakatamad magsimba. Simba ka ba? Hindi eh. Ayoko rin. Bakit ayaw mo? Ayoko lang. Bakit ayaw mo lang? Wala lang. Kaya yung mga ganong Kristiyano, meron yung pinagmulan. At ang pinagmulan nun, kasalanan. Kasalanan talaga. Kasi kung ikaw ay malayo, ikaw ay malinis, maayos ang puso mo sa Panginoon, at tama ang puso mo sa Panginoon, hindi mo pababayaan ang pagtitipon, at ikaw ay maglilingkod sa Panginoon. It gives us victory over sin. Kaya maraming kabataan yun, nahuhulog sa kasalanan because of sin. Because of they neglect the Word of God. Hindi nila na-apply, hindi tumanim sa puso at isipan nila ang principles ng salita ng Diyos. Nandiyan pa po ba kayo? Kaya mag-iingat po tayo. Lalo na mga kabataan ngayon, mapupusok. Mapupusok. Tumibok lang ang puso. Siya na. Hindi mo alam, may daya ng diablo yan. Kaya pag sinabi ng Panginoon, pag sinabi ng ang simbahan, pag sinabi ng pastor, sinabi ng salita ng Diyos na ikaw kabataan, at bata ka pa, hindi ka pa pwedeng manligaw o magpaligaw, sumunod ka. Nandiyan po ba kayo? Dahil pag sinuway mo to, anong kapalit ito? Distraction. Lahat ng sumuway sa rules, lahat ng sumuway sa salita ng Diyos, lumayo sa salita ng Diyos, napahamak ang buhay. Hindi nagtagumpay. Pero lahat ng sumunod, kahit di niya naiintindihan, di ko naiintindihan, Pastor, bakit bawal yan? Pero sige, susunod ako, di ko gagawin yan. Lahat yan, napabuti ang buhay. Umayos ang buhay. Pinagpala pa ng Panginoon. Lahat ng sumusuway, pinapalo. Sinusumpa at hindi magiging matagumpay sa kanyang buhay. Kaya, lagi natin sinasabi, Welcome Church, pagdating sa ministry, kung ikaw nagmi-minister sa Panginoon, hindi natin i-allow. Hindi pwede dito yung mga liga-ligawan. Hindi pwede. Kung ikaw naglilingkod sa Panginoon, kasi bakit? Mahati ang puso mo dyan. Dapat puso mo sa Panginoon lang. Tapos kakanta ka rito. Tapos mayroon kang tinatagong kasalanan. Meron kayong secret relationship na hindi alam ng pastor. Mamaya kidnatan ka dyan. Mag-isay ka na lang dyan. Kaya itatama natin. Dahil lahat ng mga yan, lahat niyang ay hindi yan nagiging maayos sa harapan ng Panginoon. Diyan po ba kayo? Darating ka rin dyan, huwag kang magmadali. Darating ka rin dyan. Hindi ka mauubusan. Meron na nakalaan para sa'yo. Antayin mo lang. Lukot, 11 years old, 12 years old, nanliligaw, nagpapaligaw. Saan makakita yan? Alam ko, dati, 11 years old, ako, naglalaro pa ako ng ano, wala akong pakialam sa mga ligaw-ligaw na yan. Ano sa isip ko nun, laro-laro. Pero ngayon, yun. Pero pa nga, 8 years old, alam na yung mga... Ang dahilan talaga, because of sin. Ito, marahil natatawa kayo, pero totoo yun. Nakakalungkot yung mga ganung bata. Kasi nga, walang salita ng Diyos. Hindi nataniman, hindi nila alam ang katotohanan, sila'y bulag. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos, kailangan natin ituro ito sa mga kabataan, sa mga bata, at kailangan natin ituro sa lahat ng tao kung ano ba ang Word of God. Dahil po, marami po ang hindi alam ang katotohanan, hindi alam. Sino magtuturo? Huwag natin hayaan ang mga kulto pa ang magturo. Dapat tayo pong mga tunay na naligtas at nakakilala sa Panginoon. Tayo po ang mga ngaral ng salita ng Diyos. Let us preach the whole counsel of God. Masakit talaga sa una.
talagang pag nireview ka, tatanggapin mo dapat yan. Brad, hindi pwede yan. Pag sinabi mo, sister, hindi pwede yan ginagawa mo. Dapat, opo. Sige po, hindi ko na po ulitin. Hindi yung maghahanap ka pa ng sisi. Meron kasing ganyan pinapagalitan. Oh, ba't mo ginawa yan? Hindi pwede yan, Brad. Siya po kasi. Siya kasi. Ayaw mo makita yung sarili mo. Para kasi Adan. No? Adan, ba't mo kinain? Yung babae po. Eva, ba't mo kinain? Yung ahas po. Diba? Turo-turo sila. Ganyan ang tao. Hanggat may matuturo, may ituturo. Ayaw niyang aminin yung kanyang sariling pagkakamali. Alam niyo kung pag ikaw ay very obedient and very, ano ba yun? Isang taong handang magpa-correct, correctable, meron kang correctable heart, no? Ay pagpapalay ka ng Panginoon. Bibless ka ng Panginoon. At darating ang panahon, pag ikaw na ang leader, kung wala ka niyang, hindi ka correctable heart, hindi ka obedient heart, mararamdaman mo rin yung ginawa mo dati sa leader mo. Na mararamdaman mo, masakit pala kapag hindi sumusunod. Kaya kung ako sa inyo, sumunod po kayo sa Panginoon. Kahit hindi mo naiintindihan, bakit kaya bawal pa manligaw? 12 years old na ako bawal pa ba ako manligaw? Bawal talaga! Pwede na manggarote dyan. Para magising. Pero hindi pwede. And last, it gives us, anong kailangan, the importance of Word of God, it gives us joy. It gives us joy. No. Masaya. Ang kagalakan, pag sinabing joy, hindi to yung joy na nakukuha natin sa sanlibutan. Ang joy, ang nagbibigay niyan, wala iba kundi ang Panginoon. Iba yung happiness sa joy. Ang happiness, it depends on happening. Masaya ka, tawa-tawa kayo, magkakaibigan, kung anong usapan nyo, hindi ko alam, happy-happy ka. Pero wala doon ang totoong kagalakan. Ang totoong kagalakan, ang nagbibigay niyan, ang Panginoon. Ang totoong kagalakan, mararamdaman mo lang yan kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. O, nakapag-akay ka ng kaluluwa. Diba? Nakapag-share ka, pastor. Nakapag-share. Amen. Praise the Lord. Tapos yung na-sharean mo, nagpatuloy. No? Nagpabaptize. Tapos naglingkod sa Panginoon. Ay, masaya yun. Amen? Ginamit ka ng Panginoon para yung tao na yun maglingkod sa Diyos. No? Yung joy na yun, hindi mo mapapalitan ng pera yun. Hindi kaya. Kahit bigyan ka ng 1 bilyong pera. No? Versus dun sa isang taong maliligtas, no? At maglilingkod din sa Panginoon ay walang katumbas. Kaya nga ang salita ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng kagalakan. Dapat pag nakikinig ka ng preaching, masaya ka. Amen? Yeah! Hindi para kang nalugi. Preaching na naman. Patatamaan na naman ako ni Pastor. No? Pag-uusapan na naman yung ligaw-ligaw na yan. Nakaka-open naman. No? Dapat pag preaching, pagka pinangaral ang salita ng Diyos, ang dulot nito ay kagalakan, masaya ka, nag-enjoy ka, gising ka. Amen? Hindi ka patulog-tulog. At ikaw ay talagang ina-absorb mong maigi ang salita ng Diyos para kang baka. Baka pag mumunguya, no? Ang tagal-tagal na, ilang oras na sa bibig niya yung damo, hindi pa rin niya nilulunok. Kasi ninanamnam niya maigi. Amen? Kahit na 1 oras, 2 oras ang preaching, gising ka pa rin. Amen? Kaya 2 oras tayo ngayon. Kasi masaya tayo. Nag-uumapaw ang ating kagalakan. No? Uwian na, ayaw mo pang umuwi. Kasi bakit? Yung kagalakan na binibigay ng salita ng Diyos, yung kagalakan na binibigay ng Panginoon sa ating buhay, ay hindi natin kayang tumbasan ng kasayahan sa mundo. Kung sila nagsasayahan kapag ka may okasyon, birthday, anniversary, inuman sila dito, yun daw ang kagalakan. Pero tayo po, masaya tayo. Hindi naman natin ginagawa yung mga inuman na yan, pero masaya pa rin tayo. Amen? Kasi nga, nagbibigay ng kagalakan talaga sa tunay na Kristiyano, wala iba kundi ang salita ng Diyos. Babasa ka, araw-araw ba?
Sabi mo, masaya ka sa salita ng Diyos. The question, do you read your Bible? Pray every day. As you grow. Meron tayong Bible reading. Araw-araw kung ina-update yun. Para sa inyo yun. Hindi lang para sa akin, kundi para sa inyo yun. Dapat susundin nyo yun. Babasahin nyo yun. Amen po? Right. Siyempre, lingkod ka ng Diyos. Tapos, maawit ka sa Panginoon. Tapos, Bible, hindi mo mabasa. By shame on you. Kakahiya sa Panginoon. Ang dami mong alam pagdating sa mga academics. Walang masama dyan, pero ang dami mong alam dyan. Mahusay ka, talagang accelerated ka pagdating sa mga ganyan. Pero sa salita ng Diyos, zero ka. Kakahiya yun. Dapat kung meron pa dapat tayo ay mas maraming alam, wala iba kundi sa kanyang salita. Amen? Kaya kung gusto mong matuto pa ng salita ng Diyos, kung gusto mo pang lumalim sa salita ng Diyos, at kung talagang mahal mo ang Panginoon at mahal mo ang salita ng Diyos, handa kang matuto at lumalim, mag-aral ka sa Bible School. Mag-aral ka ng salita ng Diyos. Mas marami ka pang matututunan at mas makikilala mo pa ng kung sino talaga ang Panginoon. Kaya pag sa church, huwag kang absent. Hindi ka na nga nagbabasa ng Bible, pala absent ka pa. Hindi lalo na. Isang yakag lang sa'yo, isang gawa lang sa'yo, hindi mahirapan sa'yo yung diablo. Isang kalabit lang sa'yo. Wala ka na. Pero yung mga malalim sa salita ng Diyos, hindi makakalapit sa iyo ang diablo, hindi makakalapit sa iyo ang tukso ng kaaway, dahil ikaw ay merong panlaban. That is the sword of the Spirit. Kapag may umataking kaaway, ang diablo, meron kang salita ng Diyos na panlaban dyan. Dahil pag wala ka nito, bagsak talaga tayo. Bagsak talaga tayo. Nawawala tayo agad. At isang araw, sasabihin mo lang, pupuntahan ka na lang ni Pastor, Brad, ba't ayaw mo na? Busy po eh. Ayaw pa. Wala po eh. Wala kang may sagot. Kasi nga, wala kang Word of God. Basahin natin ito. Amen? Kailangan natin ito para lumago ka. Para magamit ka ng Panginoon mightily. Tingnan mo sa Sunday, magiging excited ka. Maaga pa lang, hindi ka papalit. Kasi bakit? Meron kang salita ng Diyos sa puso mo. Meron kang salita ng Diyos sa buhay natin. The importance of reading God's Word. Maganda, binabasa mo ito. Ang kagandahan, binabasa mo na, napapakinggan mo pa, sinusulat mo pa. Ba't di kayo nagsusulat? Maganda, sinusulat mo yan. At yan ay minimeditate mo. Sa bawat mensahe, pinapangaral dito, inaaral po yan maigil. Amen po? Lalo na po sa mga choir member. Required po yan. Dapat meron kayong ballpen sa notebook. Dahil lahat, sabi nga, ano yun, sinabi? Tagalog na lang. Ang dulo ng ballpen, ang ballpen na dulo, mas matalas pa kaysa sa isipan natin. Dahil lahat ng mga sinabi rito, kung di mo sinulat, nakalimutan mo na yan. Lipad na yan. Susulat ka, maalala mo yan. Amen? Mahalin natin ang salita ng Diyos. Tayo po tayong lahat. Manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat. Sabing ito, palain niyo po ang anak niyo na narito. Minado po ang kabing, minsan nakakaligtas.